Magandang umaga po, Kapaing Advocacy po, July 17, 2020. Para po ito sa aking asosasyon, sa aking group, mga members. Papaliwanag ko po dito kung ano po yung napag-usapan doon sa public hearing noong July 13 na ginanap sa Sangguniang Panlusod sa City Hall. Ito po yung pinaplanong gawin ng syudad dyan sa ating lupa, sa likod at katabi ng Imperial Crematory, Balatas. So, importante po na umattend po tayo doon. Umattend po ako doon. Importante po yun kasi dito yun sa ating lugar, sa ating lupa, sa ating lupa. Kaya umattend po ako nun. So papaliwanag ko po dito kung ano po yung napag-usapan, kung ano po ba yung public hearing na yun, tungkol po ba sa... So, sige po, umpisahan po natin. Ang syudad po, through Mayor, Office of the Mayor, nag-request siya ng proposal. So, ang inutusan niya, City Planning and Development Office. So, sa pamumuno ni Wilfredo Reyes. Siya ang Wilfredo Reyes, siya po ang City Planning and Development Officers. Ano po? Ang naging committee on land use, ang naging chairman po dyan, si Honorable Mila Rakid Arroyo, si Kagawad Mila Rakid Arroyo, siya po ang naging chairman. Ginanap noong July 13 yung public hearing, July 13, 2020, 1 p.m. Sangguniang Panlusod Session Hall. So, umattend po tayo dyan. At pasalamat po tayo sa ating kaibigan na abogado dahil sa kanyang post nalaman natin na meron palang mangyayaring public hearing. So doon ko lang nalaman. So muntik pang makalampas kasi isang araw ko lang na basa yung post niya. Muntik pang hindi tayo maka-attend. Buti na lang naka-attend tayo. Ano po yung pinupos ng City Mayor, ng Office of the Mayor, pinupos niya, ang nirepresent siya ng City Planning and Development Office na si Wilfredo Reyes. Ang propose nila is revised comprehensive land use and zoning map, allocating new institutional land zone. So, meron na pong nung 2000 allocation, nag-allocate sila ng 26 hectares para dito sa institutional land use allocation nila. So, hindi pa nila po ayon dun sa napag-usapan doon, hindi pa daw nila nagamit yung 26 hectares na yon, kaya ngayon nagpo-propose sila, nagagamit sila doon sa 26 na yun, 13.2, mag-allocate sila ng 13.2 hectares located at Almeda Highway City Property. Ito po yung dinonate ng Almeda family dyan sa may Diversion Road, Almeda. Ngayon po ay ang kondisyon ng Almeda gawing eskwelahan, kaya ngayon po ay naandyan ang City of College ng Naga City. So may building na dyan pinapagawa yata, o may building na dyan. And sa Santa Cruz Government Cluster, Santa Cruz, meron na rin ginagawang high school doon, eskwelahan.
So, 3 hectares yung sa Almeida, almost 2.7 sa Santa Cruz. Then, ang pangatlo itong Balatas Government Cluster 1 and 2. Sa total na 7.4 hectares. 7.4 hectares. So, ito po yung, kaya po ako umattend doon dahil ito lang ang concern siyempre natin. Ito lang yung, gusto natin malaman yung Balatas Government Cluster 1 and 2. So, gusto natin malaman ano ba talaga yung plano nila dyan ng syudad, ano ba talaga yung gusto nilang ilagay dyan. So, umattend tayo dyan para malaman natin na saang lote ba yan, saang lupa ba yan ilalagay para alamin naman natin hindi tayo apektado yung lupa natin. So, papaliwanag natin yan mamaya. So, ito yung sulat ni Wilfredo Paredes Jr. Noted by Nelson Ligacion, City Mayor. Ano pa? So, umingi tayo nito para malinaw. Umingi tayo ng kopya. So, Office of the Sangguniang Panlusod, nagpatawag ng public hearing, notice of public hearing. So, ang chairman ng committee, si Honorable Mila Rakid Arroyo, basahin ko na lang po yung mga kagawad na umattend, kagawad na naandun, member ng committee. Si Honorable Jose Ranyola, Honorable Elmer Valdemoro, Honorable Joselito de Rosario, Honorable Salvador del Castillo. So, yung iba, maraming in-invite. Pati ang mga kapitan, mga 27 kapitan ng syudad in-invite. Nakakalungkot nga lang dahil walang representative doon ang barangay ng Balatas. So, kung di pa pala po ako naka-attend doon, walang representative ang Balatas. So, malalaman na lang natin, nag-uusbungan na dyan ng mga building, hindi natin alam. Wala tayong alam, pati ang barangay, kasi hindi umattend. Walang umattend. So, buti na lang po ang inyong lukod ay umattend. So, nagkaroon tayo ng representative sa public hearing na to, ang Balatas. Kasi kung tutuusin po, kung sa nangyaring public hearing na yun, ako lang yung mga nag-comment doon dahil ang pinag-usapan talaga doon na mabuti itong Balatas. Bakit po? Bakit po Balatas ang naging main topic doon sa public hearing na yun? Kasi po, itong Almeida sa Santa Cruz, private property po yan. Ang Almeida nga, donated. So, wala na silang problema dyan. Anytime lagyan nila yan ng building. Ang Santa Cruz, hindi ko na itanong kung, although hindi ko na kasi interesadong malaman pa. Although siguro, private property din yon, then nabili siguro ng syudad. So, nalagyan na nila ng building. May tinayo na silang building doon kasi walang problema. Ito kasi Balatas, bakit hindi pa nila nagagalaw? Although nilagyan lalagyan na sana nila ng kalsada. Kasi po itong Balatas cluster na to is sako po to ng land reform. Mayroon pong itong cluster 2, itong cluster 2 is sakop ng land reform. Yung cluster 1 diyan sa may likod ng Cabral, hindi po yan sakop ng lupa natin. So hindi na rin ako diyan concerned, hindi na rin ako diyan interesado kasi nga ibang lote na yon. Hindi yan sakop ng lote natin. TCT 10249. So ang cluster 2 nasa lot 2 ng ating lupa, TCT 10249 lot 2. Yan po ang cluster 2. Kaya doon tayo interesado lang. Doon lang po tayo apektado. So ayun nga, nagpatawag ng public hearing. Buti na lang po at na-inform ako ng ating abogado. So, naka-attend ako. Dahil kung hindi, mapi-fake news na naman tayo dito. Kakalat na naman dyan kung ano-ano mga balita, kung ano-ano mga kwento na lalo na. Isang araw pala may nakarating na sa akin, pinagkukwento na dyan. Gagawin daw urban housing yan. Gagawin daw urban housing. Hindi nila alam, umattend ako doon. So, nasupalpal na agad.
Kasi kung hindi ako umatid, di pati ako, nga. Nga tayo. Pag pinakalat dyan ng urban housing ang lalagay dyan, o di maniniwala na naman tayo agad-agad. Ano po? So, buti na lang umatin po ang inyong lingkod at alam natin kung ano talaga ang mga plano dyan. And, nakakuha po ako ng mga dokumento, mga plano. Ito, yung zoning map. Ito na yung mga plano nila. Ito na yung mga zoning map. Ang tawag dito, zoning map. Ayan na. Balatas New Area Development 1, Cluster 1, Site Development Plan. Development. Nandiyan ito. Ito na yung mga gusto nilang ilagay dyan. Ito na yung Cluster 2. Balatas New Area Development 2, Cluster 2, Site Development Plan. Ito na yung mga plano nila kung anong mga ilalagay nila dyan. Ito po yung sakop ng lupa natin, Lot 2. Lot 2 po ito. Nandito po yung, sakop po yan ng titulong TCT 10249. 4 na lote po kasi ang TCT 249. May 4 yan na lote. Lot 2, ito na nga. Yung 3 lote, sakop pa ng Land Reform Program. Ano po? So, yun ang binabantayan po ng ating asosasyon. Yung 3 lote na yun. Yun po ang binabantayan namin, ang asosasyon. Dito sa Lato, awarded na po ito, na ipamigay na po ito sa mga farm, sa mahang nayon nung panahon, na ipamigay na po yan Lato. Kaya, hindi na po natin yung pinapakialaman. Kung gustong expropriate ng gobyerno, ang local government, okay lang yan. Kung gusto nilang bilhin nila yan, wala na tayo dyan, labas na tayo dyan, kasi yan po ipamigay na sa mga farmers. Then yung mga farmers, ibinenta na nila yan. So ang iba na ang may mga sarili nito, ang lupa na yan. So wala na pong magiging problema dyan ang government, ang local government, kung gusto nilang bilihin, i-expropriate, daanin sa expropriation. So wala na, labas na po tayo dyan, kasi yan iba na may-ari niyan. Ang concern na lang po natin, ang binabantayan natin yung 3 lote. Ano po? So, ito pong cluster 1. Sige, pag-usapan na natin. Ito pong cluster 1. Ano pong plano nilang ilagay dito? Cluster 1. Naga City Hospital, Evacuation Center. Andito yung Balatas Elementary, existing. Ibig sabihin ng existing, naandyan na yan. Ginagamit na. Balatas Elementary School. Tatabihan nila ng Balatas High School. Ayan, Balatas High School. Tapos itong Uswag Balatas Urban Housing, existing na rin po. Ibig sabihin, nandyan na yan. May mga bahay na ba po ba? May urban housing na dyan. So, siguro, palalakihin na lang nila. I-extend na lang nila. Expansion. Ano? So, ito kasi ng cluster 1, karamihan ditong lupa is kay Mariano. Sa Marianong family. So, hindi na po natin yan masyadong concern. Hindi na po ako dyan. Dito lang po tayo sa cluster 2. Ano naman po ilalagay nila dito sa cluster 2? Ito, PNP, Police Station, Fire Department, Bombero. Then, itong mga, di ko maintindihan itong iba DICT, di ko alam. Ito, basta nababasa ko dito, DAR. Siguro, DAR, yung municipal office, yung MARO, siguro yan, ibibigay nila yan dyan sa DAR. Then CSAR, CSAR, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. And multipurpose and training hall. So ito po yung Imperial Crematory, existing. Ibig sabihin katabi ng Imperial Crematory. Kung alam niyo yung Imperial Crematory. Then
Ito yung likod, gagawin daw nila munang parang naka-reserve, gagawin nilang parking space. Demo farm ang tawag nila, pero parking space. So, parang in the future, siguro may plano rin sila ilagay dyan. Baka i-acquire pa nila yan, baka hindi pa nila na i-expropriate. So, nakaplano lang. Ito po yung kalsada. Ano po? So, punta na po tayo doon sa paano ba bang nangyari doon sa loob ng public hearing. Nagsalita po tayo doon. Nag-comment po tayo doon ng 2 beses. Nagsalita pa ako doon ng 2 beses. At iginiit ko naman yung karapatan natin. Ano po? Na dito sa pinaabot ko naman sa kanila, sa committee, na itong lupa na to is sakop ng land reform program. Kaya may nagbabantay. Ano po, hindi basta-basta. So, kaya po yun. Kaya hindi nila agad-agad nalalagyan yan ng mga building dyan kasi nga dadaan pa po yan sa land reform, land conversion. Mag-a-apply pa sila dyan ng land conversion. So, ang proseso po nito, ganito. Ang City Planning and Development Office, nagre-request siya na magkaroon ng resolution ang Sangguniang Panglusod para isasubmit niya yan dyan sa DHSUD. Ito po yung Department of Human Settlement and Urban Development. Doon siya mag-a-apply talaga. Ang requirements ng Department of Human Settlement and Urban Development, dati po itong HLURB, Housing, ano ba dati to? Ito yung dating Housing and Land Use Regulatory Board. Pinalitan na po yung Housing and Land Use Regulatory Board, HLURB. Pinalitan na po siya, ginawa na po siyang Department of Human Settlement and Urban Development. So, pinalaki na po yung opisina niya, ginawa na siyang department. So, malaki na rin ang budget siyempre niyan. Ginawa na kasing department. Na po, dati opisina lang siya, Housing and Land Use Regulatory Board. Ngayon may sarili na siyang Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD. Na po. So, nag-apply po doon yung City Planning and Development Office sa pamumuno ni Wilfredo Preyes. So, ang requirements po doon, kailangan may resolution ang Sangguniang Panlusod na inaaprubahan. Pinapayagan siya na mag-allocate nitong mga lugar na ito na gagawin nga daw nilang institutional land use. So, kaya nagkaroon po ng public hearing naman para naman bago maggawa ng resolution naman yung Sangguniang Panlusod, yung Committee on Land Use. So, kailangan naman paalam ng publiko na pag-usapan. Kaya umattend po tayo doon. So, yun po. So, ang susunod na po nito, gagawa na yan ng resolution ng Committee on Land Use, ang mga Sangguniang Panlusod. So, pagkatapos niyan, mag-aantay na sila, ma-aprobahan sila nung Department of Human Settlement and Urban Development. So, pag na-aprobahan sila doon, hindi pa po magtatapos yun doon. Ang sunod na po nito, mag-a-apply na sila sa DAR ng Department of Agrarian Reform ng land conversion approval ng clearance. Kasi po, agrikultura po yan. Sako po yan ng land reform. So, although na ipamigay na po yan sa mga farmers, yung lot 2 na yan, yung cluster 2 na yan, naipamigay na po yan. Naibenta, yung mga farmers naman, naibenta na sa ibang tao. So,
Pero kahit na ganun po ang sitwasyon niyan, kailangan pa rin po nila mag-apply ng DAR clearance. Kasi ang nakakasako po niyan ay ang DAR. So, kailangan po nilang mag-apply ng land conversion. Sabi ko nga, ultimo cell site ng Globe, ng Smart, nag-apply yan ng land conversion. Hindi basta-basta yan lalagay dyan, lalo na pag agrikulturang lupa. Ano po? So, mamaya po, pag-uusapan, mamaya po, maggagawa ko ng video, ng ibang video, pag-uusapan po natin yung batas naman ng DAR tungkol sa land conversion. Itong DAR Administrative Order Number 01 Series of 2002. Subject 2002 Comprehensive Rules on Land Use Conversion. So, mamaya po gagawa po ako ng ibang video para dito. Pag-uusapan po natin dito yung expropriation proceeding, land conversion, reclassification. So, doon natin pag-uusapan po yung mga bagay na yan. Sa yung batas naman ng DAR, ng Department of Agriculture, kung paano nagkakaroon ng land conversion. Ano bang mga lupa ang pinapayagan nilang magkaroon ng land conversion? Ano po? Ibang video po yun. Kung gusto nyo pong matutunan yun, panoorin nyo rin. Kung paano na i-convert ang isang lupa sa agrikultura papunta sa commercial, residential o industrial. So, ito po yung nakakasakop na batas. So, kaya po yung lupa po na yan, hindi pa malagyan ng, hindi porke naaprubahan na yan ng, gawa na ng resolution, so magkakaroon na yan ng reclassification. So, hindi porke naaprubahan na yan, pwede na sila mag-umpisa dyan. Although, anong nangyari nung tinambakan na nila ng lupa at gagawa na sana ng kalsada, hinarang sila nung mga may-ari. Hinarang sila dahil hindi pa yata kumpleto yung bayad. Kaya nagkumuha ng cease and desist order yung may-ari ng farm, ng rice field. Di nahinto yung kanilang pagpatambak. Kasi nga, hindi pa tapos yung expropriation proceeding nila. Nagtatambak na agad sila. So, nagka-problema sila doon. At ano pong doon? Ano po bang napag-usapan doon? Nung umattend po ako doon, yung una ko pong comment, nag-comment po ako doon, pinatapos ko muna po ito po. Ito po tayo. Ito po ako. Umattend po ako doon. Ito po ang inyong lingkod. Ito po si Wilfredo Freles, engineer. Wilfredo Freles. Siya ang City Planning and Development Officer ng City Hall. So, ni-present niya yung proposal niya through projector. Gumamit siya ng projector. So, siya ang nagsasalita dyan. Pinaliwanag niya kung ano itong mga propose nila, kung ano itong mga plano nila na to, kung ano itong mga gagawin nila dyan. So, pagkatapos niya pong magsalita, so, nagtanong yung chair kung sino may comment. So, nag-comment po ako dyan. Ang una-una ko pong tinanong dyan, ano po ba ang pagkaka-acquired ng lupa? It's voluntary purchase po ba or expropriation? Kasi pag expropriation po, ibig sabihin dinaan sa korte. In-expropriate. Ano po? Pag voluntary purchase naman, ibig sabihin binili nila. So kaya lang, bakit ko po itinanong yon, mga bagay na yun? Kasi po, importante po sa land reform program, dahil sako po ng land reform program itong cluster 2. So, importante po kasi dyan, kung malaman natin kung paano in-acquire dyan ng syudad. Kasi, sa land reform program po,
hindi mo pwede basta-basta i-expropriate ang isang lupa na sakop ng land reform. Bakit? Kasi pinoproseso na yan para yan sa magsasaka. Pinoproseso, parang aagawan mo yan, para maaagawan mo ng karapatan yung magsasaka. Pag in-expropriate mo yan, pag dinaan sa korte. So, habang ang dapat po talaga niyan, patatapusin muna ang land reform program bago sila mag-expropriate. Sa kaso po nung lot 2, total na i-award na yan, pwede na nilang i-expropriate yan. Pero sa kaso ng ibang lote, yung 3 lote pa na natitira, dahil ito po pinoproseso na ng Department of Agrarian Reform ng DAR, na kung tutusin nga, ang claim holder namin is nasa Land Bank of the Philippines. Almost babayaran na yung may-ari. So kung makikialam dyan ng syudad, kung bibili niya ng syudad, so ang mangyari, lalabas illegal. Bakit po illegal? Kasi tutulungan mo lang yung dating may-ari. Kung bibilin mo to sa dating may-ari, yung 3 lote ito, parang tinulungan mo yung dating may-ari makaiwas sa land reform program. Parang ang tawag nga dyan, circumvention. Parang nakipagsabuatan ka doon sa dating may-ari na binili mo para makaiwas sa land reform program. So, yun po ang ibig sabihin nun. Kaya masyado pong sensitibo ang isang lupa kung ito ay sakop ng land reform program. Kaya medyo ang LGU dapat maingat din. Hindi niya pwedeng expropriate yan kasi hindi pa tapos ang land reform program. So, maaagawan niya ng karapatan yung mga farmers na dapat mabigyan pa. Pangalawa, hindi niya pwedeng bilihin kasi magiging kasabwat siya nung may-ari na agawan uli yung karapatan ng mga farmers na mawala sa land reform program. So, andito po yan sa batas ng DAR. Ano po? So, yan po. Kaya inalam po natin yan. Dun sa una kong comment sa public hearing, tinanong ko sila, paano ba nila nakuha yung lupa na yan? At sabi nga, expropriation daw. Sabi ko, ilang hektarya? 2 hectares pa lang daw na expropriate nila. So, 5 hectares pa ang i-expropriate nila. Ibig sabihin, dadaan sa korte. Although sa kaso po ng lot 2, kasi awarded na nga, pwede na po yung bilhin ng syudad. Itong lot 2. Pwede na yung bilhin ng syudad, pwede na expropriate ng syudad. Kasi nga, nai-award na yan sa farmers. Basta, ang importante lang dyan, babayaran mo siyempre yung lupa. Hindi mo naman pwedeng angkinin yan. Babayaran mo yung farmers din. Kakaroon din yan ng compensation. Kaya pala, bayaran mo rin siyempre. Hindi naman yung kukunin mo na lang basta. So, basta dito lang ang binabantayan po ng ating asosasyon, itong 3 lote. Hindi niya nila pwedeng pakialaman talaga yan. Kasi ongoing na, gumagalaw na yung papel niyan sa DAR, Department of Agrarian Reform. So, hindi nila pwedeng pakialaman yan. Magkakaproblema po. Ano po? So, isa pang napag-usapan doon, nakinig tayo, napakinggan natin doon. Nung pinipresent ito ni Engineer Wilfredo Freles, tinanong siya ng chairman, ni Chairman Miles Arroyo. Tinanong siya, bakit sa pagkalaki-laki ng Naga City, dito nyo na kursunadahan bakit dito nyo nagustuhan sa Balatas? So, medyo nahirapan pong sumagot dun si Engineer Reyes. Hindi niya masagot. Kasi nga naman, totoo naman, di ba? 2,000 pa nag-allocate ng 26 hectares. Bakit hindi pa nila na-pinpoint nung panahon, sa haba-haba ng panahon, hindi pa nila na-pinpoint kung alin talaga dito sa sakop ng Naga City ang i-allocate talaga nila na
gagamitin nilang institutional land use. So bakit biglang-bigla naisipan nila ang Balatas? Ano po? So yun ang tinanong sa kanya, and medyo hindi maganda yung hindi kulang yung sagot. Medyo dun hirapan sagutin si Engineer Reyes kung bakit sa Balatas. Siguro ang mga kasagot niyan yung mas mataas, hindi siya. Ano po? Siyempre, nautusan lang siya. Yung word na nagisa, medyo okay ako dun, pabor ako dun. Dahil, bakit nga, sa tagal-tagal ng panahon, 2000 pa na-allocate yung 26 hectares, bakit biglang-bigla naisipan nyo ang Balatas? So, dun po windang-windang ang sagot ni Engineer Reyes. Hindi niya masagot-sagot. Ano po? So, ginatungan na natin. Nung ako na nagsalita, dinagdagan ko na, ginatungan ko na. Tinanong ko, paano nyo ba na-expropriate yan? And, sunod kong tanong, una kong tanong, bakit nila na-acquired? Paano nila na-acquired? Binili ba o in-expropriate? Pangalawa kong tanong, yan bang institutional, yan bang mga ilalagay ninyo na building, talaga bang pang public use? Kasi sa expropriation proceeding, kailangan talaga gagamitin mo yan sa public use. Hindi kung saan-saan na nagustuhan mo lang. Kunin yan, lupa na yan, then nagustuhan mo lang, then parang nakusunadahan mo lang, kailangan ma-approve mo dyan sa korte na talagang for public use. At tinanong ko, ano pa itong mga ilalagay nyo dyan? For public use ba talaga o opisina lang? Di ba? So, yun ang pangalawa kong tanong. So, and siyempre, sinabi ko na rin sa committee, na yung lupa po na yan isakop ng land reform. Sinabi ko doon na patapusin po na muna natin ang land reform program para hindi po magkaroon ng conflict. Ano po? So, pinaabot ko yan sa kanila, sa committee. So, yun po ang nangyari doon sa public hearing. So, ano pong susunod nga doon? Di mag-a-apply sila sa DAR. Sa DAR naman ang mga requirements naman sa DAR, kailangan may certification sila sa DENR, sa Department of Agriculture, DENR, and sa DILG pa. So maraming requirements pag nag-apply sila ng land conversion. Ang mag-a-approve pa po niyan ang DAR Secretary. So makakarating pa yan sa Manila ang approval niyan. Kung sa tingin ko naman, hindi sila magkakaproblema dyan. Mukhang mapapadali naman ang land conversion ito kasi nga nandito yung Department of Agrarian Reform. Bibigyan nila ng yung Maro, parang may naka-allocate na 500 square meter dun sa Maro. So siguro siya na maglalakad ng land conversion yan. Hindi na nila problema yan. Ano po, pera na lang kung harangin pa natin yan. Nagsinabi ko naman doon na kami naman hindi tutol yan sa proyekto na yan dahil kung yan naman para sa kabutihan ng lahat. Ano po? So, ba't naman natin pipigilan? Huwag lang pakialaman itong mga 3 lote na sakop ng land reform program. Yan po ang sinabi ko doon para wala tayong problema. So, ano ko na lang po,
At ano na pong i-update ko lang po ang ating mga members. Ano na po bang balita sa ating asosasyon? Ano na po ba mga naging accomplishment ng ating asosasyon? Ano na po ang nagawa ng ating asosasyon para sa lupa na to? So, unang-una po, ito po yung demand letter na pinadala sa atin nung dating may-ari noong 2018. So, lahat ng nakatira dito, yun nga pala, sinabi ko rin dun sa committee sa public hearing, sinabi ko din na may mga kinasuhan na dito. So, pinaalam ko rin sa kanila yun. So, ito yung demand letter. Lahat, pinadalahan po tayo lahat yan. Ito, at ito po yung pangalan ko. Pati ako, pinadalahan nito. Demand letter galing doon sa abogado nung dating may-ari. So, binigyan lang tayo ng 30 days para magbakit. Kasi, ito po kasi talaga, ang totoo po talaga nito, napag-usapan din namin doon sa public hearing, yung una talagang plano nila dito pala is urban housing. Talagang, yun ang unang plan A nila. Diba doon nga sa una kong video, kung mapapanood ninyong huli kong video, sinabi ko na, plan A talaga nila dyan is urban housing. So, medyo nakontra natin yan, naharang natin, hindi natuloy. Ginawa na nilang plan B. Ito na nga yung plan B nila. Gawin na lang mga opisina. Lalagyan na lang nila mga government offices. So, yung plan A talaga po nila is urban housing. Kaya siguro, para sumunod tayo doon sa relocation na binibigay nila, na maglipatan tayo doon, siguro ito yung una nilang personadang lupa. Para maglipatan tayo doon, pinadalahan ng lahat ng nakatira dito, pinadalahan ng demand letter. So, binigyan lang ng 30 days para magsariling alis. So, paano naman to naharang ng asosasyon? Ano pong ginawa dito ng asosasyon? Yun na po, pumunta kaming Manila. Ang grupo pumunta po sa Manila, ang grupo ng asosasyon pumunta ko sa Dar Central Office. Doon kami nagtanong kung ano pong gagawin namin dito kasi pinapaalis na po kami ng dating may-ari. Pinadalaan po kami ng demand letter. So, January po to ng 2019 na. Kasi December nagpadala ng demand letter. January nagpa-Maynila kami. Nakipag-meeting kami sa official ng DAR. Doon kami humingi ng tulong ng payo paano ba po ito, at okay naman, tinuruan kami kung ano mga gagawin. Then kumuha na rin kami ng desisyon na order noon ni Secretary Morales, nagsasabi na ang lupa na to is sakop ng land reform program. Kumuha na rin kami ng desisyon na yun. Ano po. Then, ang inyong lingkod po pumunta sa Supreme Court. Kumuha din ako ng desisyon dyan nung nagkasuhan ng dating may-ari at ang Samahang Nayon. Ipinanalo po yan ng Samahang Nayon. Napatunayan na wala ng pagmamay-ari ang dating may-ari ng lupa dahil sabi doon sa desisyon is sakop na yan ng land reform program na PD27. Kaya hindi na sa'yo yan, sa mga farmers na yan. So, kumuha po tayo ng desisyon na yun sa Supreme Court. Then, ito pong nung last year lang, nakakuha ako sumulat ako sa DAR Central Office, humingi ako ng endorsement. So, nabigyan naman tayo ng endorsement na makipag-meeting yung DAR Provincial sa kayong municipal, yung Paro at Maro, makipag-usap sa atin. So, dito po, pinag-usapan yung tungkol sa lupa. Ano talagang sitwasyon ng lupa? Nasaan yung claim folder namin? So, hinanap ko yung claim folder namin. Nasaan yung dokumento ng mga lupa namin? So, dito sa meeting na to, nilabas nila yun. At sinabi nila na ongoing na ang process. Ipapadala na nila sa land bank para mabayaran na yung dating may-ari. So, dito po yung napag-usapan sa meeting na to na ginanap sa Gualandi Covered Court nung last year. So, yan po ang nagawa ng inyong asosasyon.
Para so dito po sa demand letter, paano naman to na kontra ng assertion? Eh ang ginawa po namin, kinasuhan din namin yung attorney na nagpadala nito. So nag-counter, nireklamo namin siya sa IBP, Integrated Bar of the Philippines. Siya po ay samahan ng mga lawyers. So diyan po ang sumbungan. Pag may reklamo ka sa isang lawyer, diyan po ang sumbungan. So nireklamo namin siya dahil nga dati siyang mataas na opisyal ng Department of Agrarian Reform. So wala siyang nagawa kundi bitawan niya yung mga kaso. So naharang namin to, binitawan niya yung mga kasong hawak niya dito, yung mga kinasuhan niya dito, binitawan niya yun kasi nga nagsampa kami ng kaso sa kanya. So wala siyang magawa kundi sundin yun kasi lisensya niyang maapektuhan. Ano po? So yan po ang accomplishment ng ating asosasyon. Ito po yung cluster 2. Ito po ngayon, kinunan ko ng picture, kinunan ko ng video, papakita ko sa inyo. Ito po ngayon, makikita nyo is rice field. Kung tutusin, inaani pa ngayon yan. So, guys, dyan po maglalabasan yung mga building na gagawin ng ating syudad. Ito po yun. So, kinunan ko ng video. Makikita nyo dyan. Ito po yung cluster 2. Ito po yung lot 2 ng ating titulo. Lot 2 ng TCT 10249. So, yun po. Mahaba ang ating video. Kung gusto nyo pong mas malinaw na paliwanag pa tungkol dun sa land conversion, expropriation, land use, pag-uusapan po natin yan dito naman sa batas ng Department of Agriculture. Department of Agrarian Reform. Kasi po sila nakakasakop pag agrikultura. Lalo na sakop ng land reform program. Ano po? Sige po, salamat po. Po ang inyong kapaing para po sa aking mga members, asosasyon. Sana po malinaw na sa inyo. Huwag po maniniwala sa kung kangi-kangino dyan. Tayo po ang nakakaalam kung ano po ang tunay na sitwasyon ng lupa. Tayo po ang kausap ng DAR, mga matataas na opisyalis dyan. At nilalakad po natin na ito matapos ng mga dokumento nito. Binabantayan po ng asosasyon yan. Kaya wag po kayo maniwala kung kangi-kangino. Dahil ito pong asosasyon, ang goodwill po nakakaalam kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ng lupa. Dahil ito po naman, yung lupa na ito isakop ng Department of Agrarian Reform, Land Reform Program, CART at PD27. So, labas po dito ang kung sino man. Labas na dito ang dating may-ari, bayad na siya, hindi niya na ito pag-aari. At yung syudad, bawal makialam dito kasi ongoing ng process ng lupa. Inaayos na po yan. Nasa land bank na nga po para mabayaran yung dating may-ari. Ano po? So, wag po kayo maniniwala kung ano-anong balita. Dito lang po kayo makikinig sa inyong leader dahil tayo po ang naglalakad sa lupa na to. Tayo po ang humaharang, tayo po ang nagbabantay, tayo po ang may hawak ng mga dokumento tungkol sa lupa na to. Kumpleto po tayo dyan sa mga dokumento. Ano ba? Salamat po.